ng higit sa aking sarili. Alam naman po niyo, kaya kong ibigay ang aking buhay para sa ministeryo ng Panginoon. Ngunit dahil din sa ministeryong ito, na ngayon nakatatag sa 42 bansa sa buong mundo, kung bakit higit pong nag-aalab ang pagmamahal ko sa ating mga kababayang Pilipino. Sa pagbisita ko po sa iba't ibang mga bansa, hindi na mabilang ang mga kwentong narinig ko tungkol sa mga manggagawang Pinoy na inabuso at minaltrato ng kanilang mga amo. Nang tanungin ko kung bakit ayaw nilang humingi ng mga tulong mula sa mga kinukulan, malungkot ang kanilang sagot. Wala raw silang tulong na maaasahan. Doon po sa Singapore, Lucky Plaza, nakausap ko ang maraming Pilipino. Kumusta kayo rito? Mabuti raw. Kumusta ang mga pamilya niyo? Mabuti raw. Tuloy ang kanilang paglalaro ng baraha at pag-inom ng alak. Nang tanungin ko, kumusta naman ang trato ng inyong mga employers, ng inyong mga amo? Isa-isa hong nag-iyakan at nag-broke down. Ang iba'y alas 5 ng umaga ang gising, mamamalengke, maghapong magtatrabaho hanggang halos sa ating gabi, mamamalansya, compulsory maligo sa gabi kahit bagong mamamalansya para malinis daw ang katawan pag-aalaga sa mga bata. Ayaw patawagin sa telepono sa kanilang mga kababayan. Lahat na ng violations ng human rights ay inabot nila. Naalala ko ang kaso ni Flor Contemplacion. Alam nating lahat, ang isang kababayan natin si Flor, pinatulan ng bitay sa Singapore. Nag-apila ang ating gobyerno na magkaroon ng retrial. 7 araw, 7 gabi, nag-prayer and fasting, prayer rally tayo sa harapan ng embassy ng Singapore. Pinaglaban natin ang kakilakilabot na sinapit ng ating kababayan si Flor Contemplacion. Hinihingi lang natin ng panahong yon ay retrial. Sapagkat may mga bagong ebidensya, hindi naman siyang tunay na pumatay. Hindi po pinagbigyan. Sapagkat ang ating bansa, lalo ng ating pamahalaan, ayon po sa aking research, hindi ganong ginagalang sa international community of nations. Dahil ang ating bansa ay lumubog at lumubog, dating number 1 sa Asia, even richer than Japan up to 1943 according to history, 50 years after had fallen down to the bottom, overtaken by neighboring countries. Because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking and unabated political corruption. Dati number 1, Pearl of the Orient, ngayon po'y laughing stock and sigma of Asia ang Pilipinas. Even branded as the most corrupt country in Asia. Most favorite paradise for prostitution and drugs ang sabi po sa media. Naalala ko rin yung 8 Filipina sex slaves noong 1 taon, pinangakuan sila. At yung 8 na yon ay dumaan doon sa Clarkfield Immigration. Sa akin hong research, natuklasan ko ang sabi ng isang immigration officer sa immigration sa Clarkfield, dito lang kayo dadaan sa aking pwesto, walang question. Nakarating ang pa nila sa Malaysia, Kota Kinabalu City. Imbis na yung magandang pangako sa kanila, sila'y aawit lang at tutulong sa magandang restaurant. Dinala sila on the first day sa sex is slavery house. Nagpupumiglas sila at umiiyak ng una, wala silang magawa. 6 na buwan, 8 buwan, ginawa silang sex slaves. Ang gabi nakita ko Sister Dory umiiyak sa telepono. Bakit?
kausap niya ang pastor natin ng JIL doon sa Brunei, napunta sa Malaysia. Sinabi ang kalagayan ng 8 kababaihan. Sabi ko, patakasin niyo sila, tulungan niyo silang tumakas. Lumundag sa 2nd floor yung 8. Tinago ng mga JIL people doon sa kanilang church sa Kota Kinabalu. 8 araw, 8 gabi. Binubuksan ng mga gangster ng sindikato yung pintuan at bintana ng church yung kinabuksan sa awa ng Diyos. Nakontak ng JIL pastor ng Palawan, si Sister Dory, kaibigan pala ni Mayor Edward Abidorn, ang mayor ng Kota Kinabalu City, Malaysia. To cut the story short, naitakas ng mga JIL people sa Malaysia ang 8 ginawang sex slaves hanggang 8 buwan. Sumulat ako sa ating gobyerno. Sumulat ako sa Foreign Affairs Department. Sumulat ako sa Labor Department. Sumulat ako sa Malacanang kahit na ayokong sumulat. Sumulat ako sa Malaysian Ambassador sa Pilipinas. I made an appeal. Meron pang 60 Filipino women doon sa building na hindi nakatakas. Ginagamit ng sino-sinong lalaki araw at gabi. I made that appeal not only to the authorities of the Philippine government, but also to Malaysian Ambassador. Hanggang ngayon po, ng pang 1 taon, no action whatsoever. Nakalulungkot ang nangyayari sa ating bansa. Kung hindi ka tunay na Pilipino, kahit nga hindi tunay na Pilipino, marami nga mga foreigners nagmamahal sa ating bansa at awang-awa na sa nakikita nilang mga balita sa internet. Kaya po, minabuti ko, sabi ko sa aking butihing may bahay, my one and only wife, Sister Doris. Ikaw ang aking deputy sa JIL. You're the executive director. You are a master teacher and holder of doctorate degree in theology. You assume my position as spiritual director. Hindi ka ako kumakatulog. I will accept the challenge to lead this movement for bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Napasakit po sa akin ang desisyon na pansamantalang iwan ang pagpapastor. Pero mahal ko rin ang Pilipino. Mahal ko rin ang ating kaisa-isang inang bayan. Nung ako'y aktivistang radikal, 2 beses na nakulong during martial law, during Marcos time. Para sa akin noon, ang mamatay para sa bayan ay kasing bigat ang bundok Sierra Madre. Wala po akong Diyos noon, kaya naghahamon ako ng barilan noon against the military. Subalit, akala ko po noon ang tanging paraan para maitayo ang isang makatao at makatarungan lipunan ay isang himagsikan. Natuklasan ko na ako pala'y mali. I was very sincere but sincerely wrong. Meron palang isang uri ng himagsikang mapayapa. Meron palang isang uri ng himagsikan na hindi kailangan magdanat ng dugo. Meron palang isang uri ng isang kilusan sa pagbabago na maitatayo ang isang makatarungan at makataong lipunan sa magitan ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino upang isulong ang tunay na pagbabago sa ating minamahal na inang bayan. Laban na! Laban na! Sa pagbabago! 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 Kaya para sa bagong Pilipinas, bagong Pilipino kilusan,
Tinatanggap natin ang hamon ng panahon para sa ating lahat na naniniwalang may pag-asa ka. Magsakripisyo man, may sakripisyo man,